Magandang araw sa iyo, kapatid. Sa sandaling ito, ikaw ay dinala rito hindi ng pagkakataon kundi ng banal na layunin. Inaanyayahan ka ng Diyos na huminto muna sa ingay ng mundo, huminga ng malalim at ialay sa Kanya ang lahat ng bigat na iyong dinadala. Narito ka, sapagkat nais ng Panginoon na ipadama sa iyo ang Kanyang presensya, isang presensyang nagbibigay ginhawa sa pagod na kaluluwa at liwanag sa pusong nalilito. Huwag kang magmadali, manatili ka, sapagkat ang panalangin ito ay sisidlan ng pag-asa, lakas at kapayapaang nagmumula sa langit. Buksan mo ang iyong puso at isipan, dahil bawat salitang iyong maririnig ay binabalutan ng pag-ibig ng Diyos. Hayaan mong ang Kanyang awa ang umagos sa bawat sugat, ang Kanyang kapangyarihan ang magpalakas sa iyong pananampalataya, at ang Kanyang kapayapaan ang manahan sa iyong tahanan. At kung ikaw ay napalakas at na-bless ng panalangin ito, maging daluyan ka rin ng biyaya, i-share ito sa iba, mag-iwan ng komento bilang pasasalamat at patutuo, at i-like ang video upang mas marami pang puso ang maabot ng pag-ibig ng Diyos. Ngayon, sa buong katahimikan at pagtitiwala, tayo ay dumulog sa Panginoon sa panalangin. Ama naming Diyos na buhay, lumalapit kami sa iyo ngayon na may pusong mapagpakumbaba at puno ng pasasalamat. Salamat sa hininga ng buhay na patuloy mong ibinibigay. Salamat sa lakas na muling bumabangon kahit may sakit, kahit may kirot, kahit may pagod ang katawan at kaluluwa. Ngayon ay iniaalay namin sa iyo ang buong araw na ito, ang bawat sandali, ang bawat tibok ng aming puso at ang bawat hibla ng aming pagkatao. Ikaw ang pinagmumulan ng buhay at kagalingan. Ikaw ang Diyos na nagpapagaling hindi lamang ng katawan, kundi pati ng isipan, damdamin at espiritu. Sa pangalan ni Jesus, inilalapit namin ang panalangin ito bilang isang banal na handog. Hindi kami umaasa sa aming sariling lakas, kundi sa kapangyarihan ng dugo ni Jesus na umagos sa krus, dugo na nagbibigay buhay, dugo na nagpapalaya, dugo na nagpapagaling. Ngayon ay itinatakda namin ang aming pananampalataya sa iyong salita na nagsasabing sa pamamagitan ng Kanyang mga sugat kami ay gumaling. Hindi ito pangako ng tao, kundi katotohanan mula sa iyo. Ama, ihanda mo ang puso ng bawat nakikinig at nagbabasa. Hayaan mong ang banal na espiritu ang siyang umagos, humipo at magbukas ng mga mata ng pananampalataya. Sa bahaging ito ng panalangin, inaanyayahan namin ang iyong presensya na maghari, maglinis at maglatag ng banal na pundasyon ng kagalingan. Kung ikaw ay naniniwala, maaari mong isulat sa mga komento, "Tinatanggap ko ang kagalingang mula sa Diyos." Hayaan itong maging simula ng iyong personal na deklarasyon habang patuloy tayong lumalalim sa panalangin ito. Kapatid, kung may prayer request ka, i-comment mo at isasama natin ito sa panalangin. Inaanyayahan din kitang mag-subscribe sa aming channel para lagi kang nakasubaybay sa mga susunod pang video. Ama naming makapangyarihan at mahabagin, patuloy kaming lumalapit sa iyo ngayon na may pusong puspos ng pananampalataya. Salamat sa liwanag ng araw na ito ang iyong ibinigay, tanda ng panibagong pag-asa at bagong simula. Iniaalay namin sa iyo ang aming katawan, kaluluwa at espiritu. Iniaalay namin ang aming mga iniisip, ang aming damdamin at ang aming pisikal na kalagayan. Ikaw ang Diyos na may ganap na kapangyarihan sa lahat ng bahagi ng aming buhay at wala ni isang bahagi ng aming pagkatao ang hindi mo kayang hipuin at pagalingin. Ama, sa pangalan ni Jesus, kami ay nagpapasalamat sa Kanyang sakripisyo sa krus. Salamat sa dugong dumanak, dugong banal, dugong makapangyarihan, dugong nagsasalita ng kagalingan at buhay. Ngayon ay sinasaklawan namin ang aming buong pagkatao ng dugo ni Jesus.
Ang bawat sistema ng aming katawan ay nililinis at binubuhay ng dugo ni Jesus. Ang dugong ito ang siyang pumapawi sa bawat karamdaman, bawat impeksyon, bawat abnormalidad at bawat pinagmulan ng sakit. Sa awtoridad ng pangalan ni Jesus, kami ay tumatayo laban sa bawat gawa ng kadiliman na nagdadala ng karamdaman. Aking idinedeklara na ang bawat demonyong tungkulin na naglalayong pahinain ang katawan, guluhin ang isipan o wasakin ang pag-asa ay pinapawalang bisa ngayon. Ang bawat sakit na may espiritual na ugat ay pinuputol namin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng dugo ni Jesus. Ang bawat sumpa ng karamdaman na maaaring namana, natanggap o idinulot ng takot at trauma ay winawasak ngayon sa banal na awtoridad ng langit. Ama, hinihiling namin na ang iyong banal na presensya ay lumukob sa bawat taong nananalangin ngayon. Hayaan mong ang banal na espiritu ang siyang humipo sa mga bahagi ng katawan na matagal nang masakit, sa mga sugat na hindi nakikita ng mata at sa mga kirot na matagal nang kinikimkim ng puso. Dalhin mo ang iyong banal na liwanag sa mga lugar ng dilim, sa mga diagnosis na nagdulot ng takot at sa mga salitang nagsabing wala ng pag-asa. Sa iyo, Ama, walang imposible. Ngayon ay idinedeklara namin ang kagalingan bilang katotohanan. Ang bawat selula ng katawan ay umaayon sa orihinal na disenyo ng Diyos. Ang bawat bahagi na nasira ay inaayos mo. Ang bawat humina ay pinalalakas mo. Ang bawat namatay na pag-asa ay binubuhay mong muli sa pangalan ni Jesus. Ang katawan ay sumusunod sa salita ng Diyos at hindi sa sintomas. Ang pananakit ay umaalis. Ang pamamaga ay humuhupa. Ang pagkapagod ay napapalitan ng lakas na mula sa iyo. Ama, pinupuno mo ang isipan ng kapayapaan. Ang pagkabalisa na nagpapalala ng karamdaman ay aming isinusuko sa iyo. Ang takot na bumabalot sa gabi at araw ay tinatanggal mo ngayon. Sa ilalim ng dugo ni Jesus, ang isip ay nililinis, ang alaala ay pinapagaling at ang emosyon ay pinapanumbalik. Ikaw ang Diyos na nagpapagaling ng pusong sugatan, at ang kagalingang iyon ay umaagos hanggang sa pisikal na katawan. Kung ikaw ay sumasabay sa panalangin ito, maaari mong isulat sa mga komento, sa pangalan ni Jesus, tinatanggap ko ang kagalingan sa aking katawan. Hayaan itong maging iyong personal na deklarasyon habang patuloy nating hinahayaan ang Diyos na kumilos. Ama, patuloy mo kaming balutin ng iyong presensya. Hindi pa nagtatapos ang panalangin ito sapagkat patuloy kaming lalalim sa iyong kapangyarihang nagpapagaling at patuloy naming inaangkin ang ganap na kagalingan na nagmumula lamang sa iyo. Ama naming Diyos na nagpapagaling, patuloy kaming nananatili sa iyong presensya ngayon. Hindi kami nagmamadali, hindi kami umaalis, sapagkat alam naming sa iyong presensya nagmumula ang tunay na kagalingan. Hinahayaan naming ang bawat salita ng panalangin ito ay lumubog ng malalim sa aming espiritu, umagos sa aming isipan at magbunga sa aming katawan. Ikaw ang Diyos na gumagawa ng lubos, ganap at walang kulang na kagalingan. Sa pangalan ni Jesus, patuloy naming inaangkin ang gawain ng krus. Ang bawat sugat niya ay nagsasalita ng buhay para sa amin ngayon. Ang bawat patak ng dugo ni Jesus ay umaabot sa mga bahagi ng aming katawan na hindi maabot ng gamot, ng proseso o ng karunungan ng tao. Inaabot mo ang ugat ng sakit, hindi lamang ang sintomas. Ikaw ang Diyos na nakakakita ng pinagmulan at may kapangyarihang bumunot nito ng tuluyan. Ama, kung may mga karamdaman na matagal nang nananatili, mga sakit na paulit-ulit bumabalik, mga kondisyon na sinabihang panghabambuhay na, inihaharap namin ang mga ito sa iyo ngayon. Hindi kami nagpapasakop sa hatol ng takot o ng limitasyon. Pinipili naming maniwala sa iyong salita kaysa sa anumang ulat ng tao. Sa pangalan ni Jesus, ang bawat matagal na karamdaman ay nawawalan ng karapatan na manatili.
Ang oras nito ay tapos na, ang kapangyarihan nito ay naputol na, at ang impluensya nito ay winasak na ng dugo ni Jesus. Ngayon ay nagsasalita kami ng kagalingan sa bawat sistema ng katawan. Ang sistema ng nerbiyos ay tumatanggap ng kapayapaan at kaayusan. Ang sistema ng dugo ay nililinis at pinananariwa. Ang sistema ng paghinga ay napupuno ng maluwag at malakas na hininga ng buhay. Ang puso ay tumitibay at tumitibok ayon sa perpektong disenyo ng Diyos. Ang mga buto at kasukasuan ay pinapahiran ng lakas at kakayahang gumalaw ng walang sakit. Ama, maging ang mga sakit na hindi maipaliwanag, ang mga sintomas na walang malinaw na dahilan, at ang mga karamdaman na tinatawag na komplikado ay hindi lihim sa iyo. Ikaw ang Diyos na may karunungan na higit sa lahat. Sa pangalan ni Jesus, inaalis namin ang ulap ng kalituhan at pinapalitan ito ng liwanag ng katotohanan. Ang katawan ay tumutugon sa iyong tinig. Ang bawat selula ay nakakarinig ng utos ng langit na nagsasabing mabuhay, gumaling at manumbalik. Ama, pinapahiran mo rin ang emosyonal na sugat na naging daan ng pisikal na sakit. Ang mga sugat ng nakaraan, ang mga luha na hindi na ibuhos, ang mga salitang nakasakit at nanatili sa puso ay hinahawakan mo ngayon. Sa ilalim ng dugo ni Jesus, ang puso ay nililinis mula sa pait, galit at lungkot. Ang bigat na matagal nang dinadala ay inaalis mo, at sa halip ay binibigay mo ang kagaanan at kapayapaan na nagmumula sa iyo. Sa autoridad ng pangalan ni Jesus, aming kinakansela ang bawat espiritual na pintuan na nagbukas sa karamdaman. Ang bawat kasunduan ng takot, kasinungalingan at kawalan ng pag-asa ay aming binabawi ngayon. Ipinapahayag namin na ang katawan na ito ay templo ng banal na espiritu at hindi tahanan ng sakit. Ang bawat dayuhang presensya na hindi mula sa Diyos ay walang lugar at walang karapatan. Ama, salamat sa iyong mga anghel na iyong inuutusan upang maglingkod sa mga magmamana ng kaligtasan. Hinahayaan naming ang iyong banal na kaayusan ay mangyari sa aming katawan at paligid. Ngunit higit sa lahat, pinapahintulutan naming ang banal na espiritu ang siyang patuloy na umagos, marahan ngunit makapangyarihan, dinadampian ang bawat bahagi ng aming pagkatao. Kung ikaw ay nakakaranas ng sakit sa katawan o pagod sa kaluluwa, maaari mong isulat sa mga komento, "Ako ay pinagaling ng Diyos." Hayaan itong maging deklarasyon ng iyong pananampalataya habang patuloy tayong nananatili sa panalangin ito. Ama, patuloy mo kaming tinuturuan na magpahinga sa iyo. Ang kagalingan ay hindi lamang isang sandali, kundi isang proseso ng pananatili sa iyong presensya. Kaya ngayon, kami ay nagpapahinga sa iyong katapatan, nagtitiwala sa iyong kapangyarihan at umaasa sa iyong walang hanggang pag-ibig habang patuloy naming tinatanggap ang kagalingang nagmumula sa iyo. Ama naming Diyos na tapat at tagapagpagaling, patuloy kaming nananatili sa iyong banal na presensya ngayon. Ang aming espiritu ay tahimik sa harap mo, ngunit puno ng pananampalataya. Hindi kami umaasa sa nakikita, hindi kami umaasa sa nararamdaman lamang, kundi sa katotohanang ikaw ang Diyos na nagpapagaling magpakailanman. Ang iyong salita ay buhay, at ang buhay na ito ay patuloy na umaagos sa amin ngayon. Sa pangalan ni Jesus, patuloy naming inaangkin ang ganap na kagalingan na nagmumula sa iyo. Ang dugo ni Jesus ay patuloy naming ipinapahid sa aming katawan, sa aming isipan at sa aming espiritu. Ang dugong ito ang siyang nagtatayo ng banal na bakod sa paligid namin, pananggalang laban sa bawat uri ng karamdaman, laban sa pagbabalik ng sakit at laban sa anumang anyo ng kahinaan. Sa ilalim ng dugo ni Jesus, kami ay ligtas, kami ay pinoprotektahan at kami ay pinananariwa. Ama,
Kung may mga karamdaman na dahan-dahang sumisira sa lakas, mga sakit na unti-unting nagpapahina sa loob, inihaharap namin ang mga ito sa iyo ngayon. Ikaw ang Diyos na nakakakita kahit sa mga bagay na hindi agad napapansin. Sa pangalan ni Jesus, hinihipo mo ang mga bahagi ng katawan na matagal ng tahimik na nagdurusa. Ang bawat selula ay tumatanggap ng bagong lakas. Ang bawat hibla ng laman ay pinupuno ng buhay. Ang bawat organo ay bumabalik sa tamang gawain nito ayon sa iyong disenyo. Ngayon ay idinedeklara namin na ang katawan ay hindi alipin ng sakit. Ang katawan ay hindi kontrolado ng diagnosis. Ang katawan ay hindi pinamumunuan ng takot. Sa pangalan ni Jesus, ang katawan ay sumusunod sa tinig ng may lalang. Ang mga sintomas ay nawawalan ng kapangyarihan. Ang mga limitasyon ay nabubuwag. Ang dating hindi kaya ay nagiging posible sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan. Ama, pinupuno mo rin ang aming isipan ng liwanag. Ang mga kaisipang puno ng pangamba ay hinahaplos mo ng iyong kapayapaan. Ang mga alaala na nagdulot ng stress at nagbukas ng pintuan sa karamdaman ay pinapagaling mo ngayon. Sa ilalim ng dugo ni Jesus, ang isip ay pinapalaya mula sa paulit-ulit na negatibong kaisipan. Ang katahimikan ng langit ay pumapalit sa ingay ng pag-aalala. Sa autoridad ng pangalan ni Jesus, aming kinakansela ang bawat gawa ng kaaway na naglalayong pahabain ang sakit o pigilan ang kagalingan. Ang bawat kasinungalingang nagsasabing hindi ka nagagaling ay aming itinataboy. Ang bawat tinig na nagtatanim ng kawalan ng pag-asa ay pinapatahimik ngayon. Ang katotohanan ng salita ng Diyos ang nangingibabaw. At ang katotohanan ito ay nagsasabing may kagalingan, may panunumbalik, at may bagong lakas. Ama, kung ang katawan ay napagod dahil sa mahabang pakikipaglaban, ikaw ang nagbibigay ng pahinga na nagpapagaling. Hindi lamang pahinga ng laman, kundi pahinga ng kaluluwa. Hinahayaan naming yakapin mo kami ngayon. Hinahayaan naming ang iyong presensya ang bumalot sa amin tulad ng isang mainit at ligtas na kanlungan. Sa iyong presensya, ang pagod ay natutunaw, ang bigat ay gumagaan, at ang lakas ay muling bumabalik. Ngayon ay nagsasalita kami ng buhay sa bawat bahagi ng katawan na nanghina. Sa pangalan ni Jesus, ang mga kalamnan ay tumitibay. Ang mga ugat ay tumatanggap ng tamang daloy. Ang balat ay pinananariwa. Ang mga mata ay tumatanggap ng linaw. Ang mga tainga ay tumatanggap ng malinaw na pandinig. Ang bibig ay napupuno ng papuri at pasasalamat. Ang buong katawan ay umaayon sa daloy ng buhay na mula sa Diyos. Ama, pinahahalagahan namin ang gawa ng banal na espiritu na tahimik ngunit makapangyarihang kumikilos sa loob namin. Hindi namin siya minamadali, hindi namin siya nililimitahan. Hinahayaan naming ang kanyang gawain ay maging ganap. Ang bawat bahagi ng aming pagkatao ay bukas sa kanyang paghipo, sa kanyang paggabay, at sa kanyang kapangyarihang nagpapagaling. Kung ikaw ay nakakaramdam ng pagbabago, kahit maliit lamang, maaari mong isulat sa mga komento, "Salamat Diyos, kumikilos ka sa aking isip at katawan. Hayaan itong maging patunay ng iyong pananampalataya at pasasalamat." Ama, patuloy kaming mananatili sa panalangin ito, hindi upang pilitin ka, kundi upang magpahinga sa katotohanang ikaw ay kumikilos. Ang kagalingan ay patuloy na umaagos, patuloy na lumalalim, at patuloy na nagpapakita ng iyong kaluwalhatian sa aming buhay. Hindi pa ito nagtatapos sapagkat patuloy pa naming tinatanggap ang iyong gawa ng kagalingan ngayon. Ama naming Diyos na bukal ng buhay, patuloy kaming lumalapit sa iyo ngayon na may pusong bukas at handang tumanggap. Hindi kami napapagod na manalangin sapagkat alam naming sa bawat sandaling ginugugol sa iyong presensya, may nagaganap na hindi agad nakikita ng mata ngunit malalim na kumikilos sa loob.
Ang iyong kapangyarihan ay hindi nalilimitahan ng oras at ang iyong kagalingan ay hindi nababawasan kahit paulit-ulit naming hingin. Sa halip, lalo pa itong umaagos habang kami ay nananatiling sumasampalataya. Sa pangalan ni Jesus, patuloy naming ipinapahayag na ang aming katawan ay tumutugon sa tinig ng Diyos. Ang bawat selula ay nakakarinig ng utos ng langit. Ang bawat bahagi ng katawan na tila matigas, manhid o hindi gumagana ng maayos ay ngayon ay binubuksan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ang buhay ng Diyos ay dumadaloy na parang ilog, hinuhugasan ang lahat ng bara, nililinis ang lahat ng dumi at pinapanumbalik ang daloy ng kalusugan. Ama, kung may mga sakit na may kaakibat na hiya, takot o pagdududa, inilalantad namin ang mga ito sa iyong liwanag. Walang anumang karamdaman ang dapat itago sa harap mo. Ikaw ang Diyos na hindi humahatol kundi nagpapagaling. Sa ilalim ng dugo ni Jesus, ang hiya ay nawawala, ang takot ay natutunaw, at ang pananampalataya ay muling tumitindig. Ang puso ay lumalaya, at kasabay nito, ang katawan ay nagsisimulang tumugon sa kalayaang ito. Sa awtoridad ng pangalan ni Jesus, aming tinatanggihan ang bawat kasinungalingang itinanim ng kaaway sa isipan tungkol sa sakit. Ang mga salitang nagsabing ikaw ay mahina na, tapos na, o walang pag-asa ay wala ng kapangyarihan. Ang salita ng Diyos ang siyang nangingibabaw at ang salitang ito ay nagsasabing, ikaw, Ama, ang nagpapagaling ng lahat ng aming karamdaman. Kaya ngayon, ang katotohanan ito ay bumabalot sa isipan at tumatagos hanggang sa kaibuturan ng katawan. Ama, hinahayaan naming ang iyong kapayapaan ang maghari. Ang kapayapaang ito ay hindi lamang damdamin, kundi isang espiritual na puwersa na nagpapababa ng tensyon, nagpapakalma ng sistema ng katawan at nagbubukas ng daan para sa kagalingan. Sa iyong kapayapaan, ang tibok ng puso ay umaayon. Sa iyong kapayapaan, ang paghinga ay nagiging malalim at maayos. Sa iyong kapayapaan, ang katawan ay nakakahanap ng pahinga na tunay na nagpapagaling. Ngayon ay nagsasalita kami ng kagalingan sa mga bahagi ng katawan na naapektuhan ng stress at pagod. Ang mga balikat na matagal nang mabigat ay gumagaan. Ang likod na matagal nang masakit ay pinapalakas. Ang tiyan na apektado ng kaba at alalahanin ay pinapahupa. Ang ulo na puno ng iniisip ay pinupuno ng katahimikan. Sa pangalan ni Jesus, ang bawat epekto ng emosyonal na bigat sa pisikal na katawan ay binabaligtad ngayon. Ama, salamat sa iyong katapatan kahit sa mga araw na kami ay nanghihina. Salamat sapagkat hindi mo kami iniiwan sa gitna ng proseso. Ang kagalingan ay maaaring unti-unti o biglaan, ngunit pareho itong mula sa iyo. Kaya ngayon, pinipili naming magpasalamat hindi lamang kapag ganap na naming nakikita ang resulta, kundi kahit sa gitna ng proseso. Ang pasasalamat na ito ay nagbubukas ng mas malawak na daluyan ng iyong biyaya. Sa pangalan ni Jesus, patuloy naming inaangkin na ang aming katawan ay nilikha upang gumaling. Ang kakayahang magpanumbalik ay inilagay mo na sa loob nito. Ngayon, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang kakayahang ito ay ginagising. Ang mga nasirang bahagi ay inaayos. Ang mga huminang bahagi ay pinapalakas. Ang mga bahaging naapektuhan ng panahon ay binibigyan ng bagong sigla. Ama, kung may mga sandali ng panghihina, ng pananampalataya, hinahawakan mo rin ang mga iyon. Hindi mo kami sinisisi, bagkus pinatatatag mo kami. Ang iyong presensya ang nagpapaalala sa amin na hindi kami nag-iisa. Ang iyong kamay ang patuloy na sumusuporta habang kami ay naglalakbay patungo sa ganap na kagalingan, at sa bawat hakbang, ikaw ay kasama. Kung ikaw ay nakararamdam ng kapayapaan o ginhawa habang nananalangin, maaari mong isulat sa mga komento,
Nararamdaman ko ang kapayapaan ng Diyos sa aking isipan at katawan. Hayaan itong maging patunay na ang Diyos ay kumikilos kahit sa mga tahimik na paraan. Ama, patuloy kaming nananatili sa iyo. Hindi kami bumibitaw, hindi kami tumitigil sapagkat alam naming ang iyong gawain ng kagalingan ay patuloy na umaagos, patuloy na lumalalim at patuloy na nagpapakita ng iyong kabutihan sa aming buhay ngayon. Ama naming Diyos na bukal ng buhay, patuloy kaming lumalapit sa iyo ngayon na may pusong bukas at handang tumanggap. Hindi kami napapagod na manalangin sapagkat alam naming sa bawat sandaling ginugugol sa iyong presensya, may nagaganap na hindi agad nakikita ng mata ngunit malalim na kumikilos sa loob. Ang iyong kapangyarihan ay hindi nalilimitahan ng oras at ang iyong kagalingan ay hindi nababawasan kahit paulit-ulit naming hingin. Sa halip, lalo pa itong umaagos habang kami ay nananatiling sumasampalataya. Sa pangalan ni Jesus, patuloy naming ipinapahayag na ang aming katawan ay tumutugon sa tinig ng Diyos. Ang bawat selula ay nakakarinig ng utos ng langit. Ang bawat bahagi ng katawan na tila matigas, manhid o hindi gumagana ng maayos ay ngayon ay binubuksan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ang buhay ng Diyos ay dumadaloy na parang ilog, hinuhugasan ang lahat ng bara, nililinis ang lahat ng dumi, at pinapanumbalik ang daloy ng kalusugan. Ama, kung may mga sakit na may kaakibat na hiya, takot o pagdududa, inilalantad namin ang mga ito sa iyong liwanag. Walang anumang karamdaman ang dapat itago sa harap mo. Ikaw ang Diyos na hindi humahatol kundi nagpapagaling. Sa ilalim ng dugo ni Jesus, ang hiya ay nawawala, ang takot ay natutunaw, at ang pananampalataya ay muling tumitindig. Ang puso ay lumalaya, at kasabay nito, ang katawan ay nagsisimulang tumugon sa kalayaang ito. Sa autoridad ng pangalan ni Jesus, aming tinatanggihan ang bawat kasinungalingang itinanim ng kaaway sa isipan tungkol sa sakit. Ang mga salitang nagsabing ikaw ay mahina na, tapos na o walang pag-asa ay wala ng kapangyarihan. Ang salita ng Diyos ang siyang nangingibabaw at ang salitang ito ay nagsasabing, ikaw, Ama, ang nagpapagaling ng lahat ng aming karamdaman. Kaya ngayon, ang katotohanan ito ay bumabalot sa isipan at tumatagos hanggang sa kaibuturan ng katawan. Ama, hinahayaan naming ang iyong kapayapaan ang maghari. Ang kapayapaang ito ay hindi lamang damdamin kundi isang espiritual na puwersa na nagpapababa ng tensyon, nagpapakalma ng sistema ng katawan at nagbubukas ng daan para sa kagalingan. Sa iyong kapayapaan, ang tibok ng puso ay umaayon. Sa iyong kapayapaan, ang paghinga ay nagiging malalim at maayos. Sa iyong kapayapaan, ang katawan ay nakakahanap ng pahinga na tunay na nagpapagaling. Ngayon ay nagsasalita kami ng kagalingan sa mga bahagi ng katawan na naapektuhan ng stress at pagod. Ang mga balikat na matagal ng mabigat ay gumagaan. Ang likod na matagal ng masakit ay pinapalakas. Ang tiyan na apektado ng kaba at alalahanin ay pinapahupa. Ang ulo na puno ng iniisip ay pinupuno ng katahimikan. Sa pangalan ni Jesus, ang bawat epekto ng emosyonal na bigat sa pisikal na katawan ay magaling na ngayon. Ama, salamat sa iyong katapatan kahit sa mga araw na kami ay nanghihina. Salamat sapagkat hindi mo kami iniiwan sa gitna ng proseso. Ang kagalingan ay maaaring unti-unti o biglaan, ngunit pareho itong mula sa iyo. Kaya ngayon, pinipili naming magpasalamat hindi lamang kapag ganap na naming nakikita ang resulta, kundi kahit sa gitna ng proseso. Ang pasasalamat na ito ay nagbubukas ng mas malawak na daluyan ng iyong biyaya. Sa pangalan ni Jesus, patuloy naming inaangkin na ang aming katawan ay nilikha upang gumaling. Ang kakayahang magpanumbalik ay inilagay mo na sa loob nito.
Ngayon, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang kakayahang ito ay ginagising. Ang mga nasirang bahagi ay inaayos, ang mga huminang bahagi ay pinapalakas. Ang mga bahaging naapektuhan ng panahon ay binibigyan ng bagong sigla. Ama, kung may mga sandali ng panghihina ng pananampalataya, hinahawakan mo rin ang mga iyon. Hindi mo kami sinisisi, bagkus pinatatatag mo kami. Ang iyong presensya ang nagpapaalala sa amin na hindi kami nag-iisa. Ang iyong kamay ang patuloy na sumusuporta habang kami ay naglalakbay patungo sa ganap na kagalingan, at sa bawat hakbang, ikaw ay kasama. Kung ikaw ay nakararamdam ng kapayapaan o ginhawa habang nananalangin, maaari mong isulat sa mga komento. Nararamdaman ko ang kapayapaan ng Diyos sa aking katawan. Hayaan itong maging patunay na ang Diyos ay kumikilos kahit sa mga tahimik na paraan. Ama, patuloy kaming nananatili sa iyo. Hindi kami bumibitaw, hindi kami tumitigil, sapagkat alam naming ang iyong gawain ng kagalingan ay patuloy na umaagos, patuloy na lumalalim, at patuloy na nagpapakita ng iyong kabutihan sa aming buhay ngayon. Ama naming Diyos na buhay at makapangyarihan, lumalapit kami sa iyo nang may pusong nagpapasalamat at pusong handang ialay ang buong pagkatao namin sa iyo ngayon. Ikaw ang Diyos ng tagumpay, ang hari ng kaluwalhatian, ang siyang hindi kailanman natalo at hindi kailanman matatalo. Sa iyo nagmumula ang lakas ng aming buhay, ang tibok ng aming pananampalataya, at ang katiyakan na sa bawat laban ay may nakahandang pagtatagumpay para sa iyong mga anak. Nagpapasalamat kami ngayon dahil kami ay nagising na may hininga sa aming mga baga, may liwanag sa aming mga mata, at may pag-asa sa aming mga puso. Salamat dahil bago pa man kami humarap sa anumang hamon, ikaw ay nauna na. Bago pa man kami makipaglaban, ikaw ay nanalo na. Idinedeklara namin na ang araw na ito ay hindi basta karaniwang araw. Ito ay araw ng tagumpay, araw ng banal na pag-usad, araw ng pagbawi ng mga ninakaw ng kaaway. Sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, nililinis namin ang aming isipan, damdamin, alaala at intensyon. Ang dugo ni Jesus, ang aming panangga, ang aming tatak, ang aming autoridad. Sa dugong iyon, kami ay tumatayo hindi bilang mga talunan, kundi bilang mga mandirigmang anak ng Diyos. Habang ikaw ay nagbabasa, hayaan mong sumabay ang iyong espiritu. Maari mong isulat sa komento, inaangkin ko ang tagumpay na binigay ng Diyos sa aking buhay ngayon. Hayaan itong maging unang deklarasyon ng iyong paninindigan. Kapatid, kung may prayer request ka, i-comment mo at isasama natin ito sa panalangin. Inaanyayahan din kitang mag-subscribe sa aming channel para lagi kang nakasubaybay sa mga susunod pang video. Ito ang simula ng panalangin hindi natitinag, panalangin lalalim, lalakas at magdadala sa atin sa ganap na tagumpay. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa patuloy naming paglapit sa iyo ngayon, buong kababaang loob naming inihahandog ang aming mga buhay bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa iyo. Ikaw ang Diyos na nagdadala ng tagumpay sa gitna ng digmaan, ang Diyos na hindi natitinag kahit gumuguho ang mundo. Sa iyo kami kumakapit, sa iyong pangalan kami tumatayo, at sa iyong kapangyarihan kami lumalaban. Nagpapasalamat kami ngayon sa tagumpay na nauna mo nang itinakda bago pa man kami isinilang. Salamat dahil ang iyong plano para sa amin ay hindi pagkatalo kundi pag-asa, hindi kahihiyan kundi kaluwalhatian, hindi pagkakadena kundi kalayaan. Sa bawat sugat na aming dinanas, ikaw ay may nakahandang paggaling. Sa bawat luha na aming ibinuhos, ikaw ay may nakahandang tagumpay. Ina-apply namin ngayon ang dugo ni Jesus sa aming isipan. Ang bawat kaisipang puno ng takot, pangamba at pagdududa ay aming isinusuko.
Nililinis ng dugo ni Jesus ang aming mga alaala na puno ng kabiguan. Pinapawi nito ang mga tinig ng kaaway na paulit-ulit nagsasabing kami ay hindi sapat. Idinedeklara namin na sa dugo ni Jesus, kami ay sapat, kami ay pinili, kami ay tinubos. Ina-apply namin ang dugo ni Jesus sa aming mga puso. Ang bawat sugat ng pagtataksil, pagkabigo at pagkawala ay hinuhugasan. Ang puso naming pagod ay pinapalitan ng bagong lakas. Ang pusong minsang nadurog ay binubuo mong muli. Idinedeklara namin na ang puso namin ay hindi tirahan ng pait kundi luklukan ng tagumpay ng Diyos. Sa pangalan ni Jesus, kami ay tumatayo ngayon bilang mga mandirigma ng liwanag. Kinakansela namin ang bawat gawain ng kadiliman laban sa aming mga buhay. Ang bawat lihim na plano ng kaaway, bawat binuong bitag, bawat isinabong kasinungalingan ay aming winawasak sa pamamagitan ng autoridad ng pangalan ni Jesus. Walang sandata na hinubog laban sa amin ang magtatagumpay. Idinedeklara namin ngayon na ang aming mga tahanan ay teritoryo ng tagumpay. Ang bawat pintuan ay tinatakan ng dugo ni Jesus. Ang bawat silid ay puspos ng presensya ng Diyos. Walang espiritu ng kaguluhan, galit o paghihiwalay ang may kapangyarihan na manatili. Ang kapayapaan ng Diyos ang naghahari at ang tagumpay ni Kristo ang nangingibabaw. Ama, pinupuno mo kami ng iyong espiritu. Hindi kami umaasa sa aming sariling lakas, kundi sa lakas na nagmumula sa iyo. Habang kami ay puspos ng iyong presensya, ang takot ay napapalitan ng tapang, ang pagod ay napapalitan ng sigla, at ang pag-atras ay napapalitan ng pag-abante. Idinedeklara namin na kami ay uusad, hindi uurong. Inuutusan namin ngayon ang bawat espiritu ng pagkatalo na umalis. Ang bawat salitang isinambit laban sa aming kinabukasan ay binabasag. Ang bawat sumpang sinubukang itali sa aming lahi ay pinapawalang bisa sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. Kami ay malaya, kami ay panalo, kami ay nagtatagumpay. Habang ikaw ay patuloy na nakikiisa, maaari mong isulat sa komento, sa pangalan ni Jesus, ako ay naglalakad sa ganap na tagumpay. Hayaan mong ang mga salitang iyon ay maging tabak na espiritual sa iyong mga labi. Ama, tinatanggap namin ngayon ang mga anghel na iyong isinugo upang magsilbi sa amin. Sila ang nagbabantay sa aming mga lakad, nagpapatibay sa aming pananampalataya at nagpapaalala na hindi kami nag-iisa sa laban na ito. Ang langit ay kumikilos, ang lupa ay sumusunod at ang tagumpay ay nahahayag. At sa patuloy naming pananalangin, mas lalo naming nararamdaman ang iyong kapangyarihan na bumabalot, bumababa at bumubuo ng pader ng tagumpay sa paligid namin, at dito pa lamang lalo pang lalalim ang aming pagdedeklara. Ama naming Diyos na makapangyarihan at tapat, patuloy kaming lumalalim sa pananalangin ito ngayon, hindi bilang mga nag-aalinlangan, kundi bilang mga anak na may buong katiyakan sa iyong pangako ng tagumpay. Ikaw ang Diyos na lumalaban para sa amin, ang Diyos na nauuna sa digmaan, ang Diyos na sumisigaw ng panalo bago pa man magsimula ang labanan. Sa iyong presensya, ang bawat takot ay natutunaw at ang bawat anino ng pagkatalo ay nawawalan ng kapangyarihan. Idinedeklara namin ngayon na ang aming buhay ay hindi kontrolado ng nakaraan kundi ng iyong kamay. Ang bawat kabiguang minsang nagpaikot sa aming isipan ay pinapalitan mo ng malinaw na pananaw ng tagumpay. Ang bawat pagkakamaling ginamit ng kaaway upang kami ay pigilan ay ginagawang patotoo ng iyong biyaya. Sa pangalan ni Jesus, kami ay bumabangon, kami ay lumalakad pasulong at kami ay nagtatagumpay. Ina-apply namin ngayon ang dugo ni Jesus sa aming mga salita. Ang bawat salitang aming binibigkas ay hindi na salita ng panghihina kundi salita ng buhay.
Ang aming mga labi ay hindi na magpapahayag ng takot, kundi magdedeklara ng tagumpay. Ang aming tinig ay nagiging kasangkapan ng langit at ang bawat bigkas ay may bigat ng autoridad mula sa iyo. Sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, tinatatakan namin ang aming mga desisyon. Hindi kami padalos-dalos, hindi kami ligaw, at hindi kami nadadala ng emosyon. Kami ay ginagabayan ng iyong espiritu, at bawat hakbang ay hakbang patungo sa tagumpay. Ang mga pintuang hindi galing sa iyo ay aming isinasara, at ang mga pintuang iyong binuksan ay walang sinumang makapipigil. Sa pangalan ni Jesus, aming hinaharap ngayon ang bawat espiritual na laban na aming kinakaharap. Ang mga digmaang hindi nakikita ng mata ngunit bumibigat sa puso ay aming inilalapit sa iyo. Ang bawat espiritu ng panghihina, pagkaantala at kalituhan ay aming tinataboy. Wala silang karapatang manatili sa buhay ng isang tinubos ng dugo ni Jesus. Idinedeklara namin ngayon na ang aming mga isipan ay puspos ng liwanag. Ang dilim ng depresyon, ang ulap ng kalungkutan at ang bigat ng kawalan ng pag-asa ay nawawasak. Ang liwanag ng Diyos ay sumisikat, at sa liwanag na iyon, malinaw naming nakikita ang landas ng tagumpay na iyong inilatag. Ama, pinupuspos mo kami ng banal na tapang, hindi tapang na nagmumula sa yabang kundi tapang na nakaugat sa katotohanang ikaw ang aming Diyos. Kahit umuga ang paligid, kami ay nananatiling matatag. Kahit subukan kaming takutin ng kaaway, kami ay hindi uurong. Idinedeklara namin na kami ay tatayo, lalaban, at mananalo sa pamamagitan ni Jesus. Ina-apply namin ang dugo ni Jesus ngayon sa aming mga katawan. Ang bawat kahinaan ay hinahaplos ng iyong kapangyarihan. Ang bawat pagod ay pinapalitan ng lakas. Ang bawat sakit ay hinaharap ng kapangyarihang nagmumula sa krus. Idinedeklara namin na ang aming mga katawan ay kasangkapan ng tagumpay, hindi hadlang sa layunin ng Diyos. Sa pangalan ni Jesus, aming kinakansela ang bawat utos ng kaaway laban sa aming kinabukasan. Ang mga planong sirain ang aming kagalakan, kapayapaan at paniniwala ay aming winawasak. Ang aming bukas ay nasa iyong kamay, at ang iyong kamay ay palaging nagdadala ng tagumpay. Ama, tinatanggap namin ngayon ang presensya ng iyong Espiritu na patuloy na bumabalot sa amin. Habang kami ay puspos ng iyong Espiritu, ang aming pananalig ay lalong tumitibay. Hindi kami nag-iisa, hindi kami iniiwan, at hindi kami nakakalimutan. Ang langit ay nakikiisa, at ang tagumpay ay patuloy na iniluluwal. Kung ikaw ay sumasabay at nakikiisa, maaari mong isulat sa komento, sa dugo ni Jesus, ako ay naninindigan sa tagumpay at hindi nababalik sa pagkatalo. Hayaan mong ang deklarasyong ito ay umalingaw-ngaw sa iyong espiritu. Ama, sa bawat sandaling lumilipas ngayon, mas lalo naming nararamdaman ang iyong kapangyarihan na gumagawa sa kailaliman ng aming mga buhay. Ang mga tanikala ay patuloy na napuputol, ang mga pader ay patuloy na bumabagsak, at ang landas ng tagumpay ay patuloy na nabubuksan sa harapan namin. At habang nagpapatuloy ang panalangin ito, hindi kami humihinto, hindi kami bumibitaw, at hindi kami nagsasara sapagkat ang iyong tagumpay ay patuloy pang ibinubuhos. Ama naming Diyos na walang hanggang hari ng tagumpay, patuloy kaming nananatili sa iyong presensya ngayon, mas lumalalim, mas humihigpit ang kapit, at mas tumitibay ang aming paninindigan. Hindi kami nagmamadali, hindi kami nag-aalinlangan, sapagkat alam naming sa iyong presensya nagaganap ang tunay na pagbabago. Ikaw ang Diyos na kumikilos kahit tahimik, ang Diyos na gumagawa kahit hindi agad nakikita, ang Diyos na nagtatatag ng tagumpay sa pinakaugat ng aming pagkatao. Idinedeklara namin ngayon na ang bawat bahagi ng aming buhay ay inilalagay sa ilalim ng iyong kapangyarihan.
Ang aming mga plano, pangarap at inaasam ay aming isinusuko. Hindi na kami umaasa sa sarili naming talino o lakas. Ang aming pagtitiwala ay nakapako sa iyo, sapagkat ikaw ang Diyos na hindi kailanman nabigo. Sa iyo, ang bawat pagsuko ay nagiging pintuan ng tagumpay. Ina-apply namin ngayon ang dugo ni Jesus sa aming nakaraan. Ang bawat alaala na minsang nagdulot ng sakit, hiya at panghihinayang ay hinuhugasan. Ang kaaway ay wala ng karapatang gamitin ang aming kahapon upang sirain ang aming ngayon. Sa dugo ni Jesus, ang aming nakaraan ay napatawad, napalaya at napatahimik. Idinedeklara namin na ang aming kasaysayan ay hindi na tanikala kundi patotoo ng tagumpay. Ina-apply din namin ang dugo ni Jesus sa aming kasalukuyan. Ang bawat laban na aming kinakaharap ngayon ay aming hinaharap na may banal na tapang. Hindi kami naduduwag sa harap ng pagsubok, hindi kami natitinag sa gitna ng presyon, sapagkat ang dugo ni Jesus ang aming panangga, ang aming lakas at ang aming katiyakan na sa laban na ito kami ay magtatagumpay. Sa pangalan ni Jesus, aming hinaharap ang bawat espiritu ng pagkaantala. Ang bawat bagay na humahadlang sa aming pag-usad ay aming inuutusan na umurong. Ang bawat pader na itinayo ng kaaway upang kami ay pigilan ay aming winawasak. Idinedeklara namin na walang puwersa ng kadiliman ang kayang pigilan ang itinakdang tagumpay ng Diyos sa aming mga buhay. Ama, idinedeklara namin ngayon na ang aming mga hakbang ay inayos mo. Hindi kami ligaw, hindi kami naliligaw, at hindi kami nalalayo sa iyong layunin. Kahit minsan kami ay nagkamali, ikaw ang Diyos na nagwawasto ng may pagmamahal at nagbabalik sa tamang landas. Ang bawat hakbang namin ngayon ay hakbang patungo sa mas malinaw, mas matatag at mas ganap na tagumpay. Ina-apply namin ang dugo ni Jesus sa aming mga relasyon. Ang bawat sugat ng hindi pagkakaunawaan, pagkakawatak at sakit ay hinuhugasan. Ang kaaway ay walang kapangyarihan na sirain ang mga ugnayang itinayo mo. Idinedeklara namin na ang aming mga relasyon ay hindi magiging larangan ng digmaan kundi daluyan ng tagumpay at biyaya. Sa pangalan ni Jesus, aming tinatanggihan ngayon ang espiritu ng panghihina ng loob. Ang bawat bulong ng pagsuko ay aming tinataboy. Ang bawat pagod na nag-uudyok ng pag-atras ay pinapalitan ng lakas na nagmumula sa iyo. Idinedeklara namin na kami ay magpapatuloy kahit mahirap, tatayo kahit masakit, at lalaban kahit nakakapagod, sapagkat ang tagumpay ay tiyak sa iyo. Ama, tinatanggap namin ngayon ang iyong kapayapaan na higit sa lahat ng pag-unawa. Ang kapayapaang ito ang magbabantay sa aming mga puso at isipan. Sa gitna ng kaguluhan, kami ay payapa. Sa gitna ng laban, kami ay panatag. Sapagkat alam naming ang tagumpay ay hindi nakabatay sa ingay ng paligid, kundi sa katiyakan ng iyong presensya. Kung ikaw ay patuloy na nakikiisa, maaari mong isulat sa komento, "Hindi ako uurong. Sa Diyos, ako ay tuloy-tuloy sa tagumpay." Hayaan mong ang mga salitang ito ay maging apoy na magpapalakas sa iyong loob. Ama, patuloy mong ibinubuhos ang iyong lakas sa amin ngayon. Ang aming espiritu ay muling binubuhay. Ang aming pananampalataya ay muling pinasisigla. Ang aming paningin ay muling nililinaw. At habang patuloy kaming nananalangin, nararamdaman namin na ang bawat tanikala ay isa-isang napuputol, ang bawat takot ay isa-isang nawawala, at ang bawat hakbang ay mas nagiging matatag patungo sa tagumpay na iyong ipinangako. Ang panalangin ito ay hindi humihinto, hindi humihina at hindi nagsasara, sapagkat ang iyong gawain ay patuloy pang lumalalim. Ama naming Diyos,
na makapangyarihan at walang kapantay, patuloy kaming nananatili sa iyong presensya ngayon. Mas lalong pinatitibay ang aming paninindigan na ikaw ang pinagmumulan ng aming ganap na tagumpay. Hindi kami nadadala ng aming nararamdaman, hindi kami ginagabayan ng nakikita lamang ng mata, kundi kami ay namumuhay ayon sa iyong katotohanan. At ang iyong katotohanan ay nagsasabing kami ay higit pa sa mga mananalo sa pamamagitan ni Jesus. Idinedeklara namin ngayon na ang aming espiritu ay gising at alerto. Hindi kami tulog sa mga panlilinlang ng kaaway. Hindi kami mangmang sa kanyang mga taktika. Sa liwanag ng iyong espiritu, nakikita namin ang bawat bitag bago pa man kami maipit. Sa pangalan ni Jesus, ang karunungan ng langit ang umaagos sa aming mga desisyon at ang bawat hakbang namin ay nagiging hakbang ng tagumpay. Ina-apply namin ngayon ang dugo ni Jesus sa aming mga iniisip sa hinaharap. Ang bawat pangamba tungkol sa bukas ay hinuhugasan. Ang bawat takot sa kakulangan, kabiguan o pagkawala ay nawawalan ng kapangyarihan. Idinedeklara namin na ang aming kinabukasan ay hindi hawak ng takot kundi hawak ng Diyos ng tagumpay. Sa dugo ni Jesus, ang bukas ay ligtas, malinaw at puspos ng pag-asa. Sa pangalan ni Jesus, aming binabasag ngayon ang bawat espiritu ng pagkaantala at paulit-ulit na pagkabigo. Ang mga siklong paulit-ulit na sinusubukang pigilan ang aming pag-usad ay aming pinuputol. Ang mga pintuang paulit-ulit na nagsasara ay binubuksan mo ayon sa iyong kalooban. Idinedeklara namin na ang aming buhay ay hindi iikot sa pagkatalo kundi uusad sa tuloy-tuloy na tagumpay. Ama, idinedeklara namin ngayon na ang aming mga gawain ay pinapaboran mo. Ang bawat pagsisikap na inialay namin sa iyo ay hindi masasayang. Ang aming mga kamay ay pinagpala, ang aming isip ay malinaw, at ang aming puso ay matatag. Kahit sa gitna ng pagsubok, ang iyong pabor ang siyang nag-aangat sa amin. Ang tagumpay ay hindi lamang dumarating, ito ay nananatili. Ina-apply namin ang dugo ni Jesus sa aming mga pananalita laban sa aming sarili. Ang bawat salitang minsang bumaba sa aming mga labi na puno ng negatibo at panghihina ay aming binabawi. Sa dugo ni Jesus, pinapalitan namin ang mga salitang iyon ng mga deklarasyon ng tagumpay. Ang aming bibig ay magiging bukal ng buhay at ang bawat bigkas ay magdadala ng lakas at pag-asa. Sa pangalan ni Jesus, aming inuutusan ngayon ang bawat espiritu ng pagkalito na umalis. Ang aming mga isip ay inaayos mo. Ang aming direksyon ay nililinaw mo. Hindi kami maguguluhan, hindi kami magkakawatak-watak, at hindi kami mawawala sa landas. Ang iyong espiritu ang aming gabay, at kung saan siya nandoon, doon may kalayaan at tagumpay. Ama, idinedeklara namin ngayon na ang aming mga laban ay hindi sayang, ang bawat luha ay binibilang mo. Ang bawat paghihirap ay may kapalit na kaluwalhatian. Kahit minsan tila tahimik ka, alam naming ikaw ay kumikilos. Kahit minsan tila mabagal, alam naming ikaw ay eksakto sa oras. Ang aming pagtitiis ay nagbubunga ng tagumpay. Ina-apply namin ngayon ang dugo ni Jesus sa aming pagkakakilanlan. Hindi kami kung ano ang sinabi ng mundo. Hindi kami kung ano ang ipinilit ng kaaway. Kami ay kung ano ang sinabi mo, minamahal, tinubos, pinili at itinakda para sa tagumpay. Ang bawat kasinungalingang itinanim laban sa aming pagkatao ay binubunot at sinusunog. Sa pangalan ni Jesus, idinedeklara namin ngayon na ang aming mga kabiguan ay hindi katapusan. Ang mga ito ay hakbang lamang patungo sa mas mataas na tagumpay. Ang kaaway ay natalo na sa sandaling sinubukan niyang sirain kami sapagkat ginamit mo ang lahat upang kami ay palakasin. Ang aming mga sugat ay nagiging patotoo. Ang aming mga luha ay nagiging binhi ng tagumpay.
Kung ikaw ay patuloy na nakikiisa, maaari mong isulat sa komento. Ang aking bukas ay puno ng tagumpay dahil hawak ito ng Diyos. Hayaan mong ang deklarasyong ito ay mag-ugat sa iyong puso. Ama, patuloy mong ibinubuhos ngayon ang iyong kapangyarihan sa aming mga buhay. Ang aming lakad ay mas nagiging matatag. Ang aming pananampalataya ay mas nagiging matibay. Ang aming paningin ay mas nagiging malinaw. At habang nagpapatuloy ang panalangin ito, ang aming espiritu ay hindi napapagod, hindi nanghihina at hindi humihinto, sapagkat ang iyong tagumpay ay patuloy pang umaagos, patuloy pang lumalalim, at patuloy pang naghahari sa bawat bahagi ng aming buhay. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa digmaan at tapat sa pangako, patuloy kaming nananatiling nakaluhod sa aming mga espiritu ngayon, hindi sumusuko, hindi humihinto, hindi bumibitaw, sapagkat ang iyong presensya ang aming lakas at ang iyong salita ang aming sandigan. Ikaw ang Diyos na nagtatakda ng tagumpay, hindi lamang sa dulo, kundi sa bawat hakbang ng paglalakbay. Ikaw ang Diyos na nagwawagi kahit sa mga laban na hindi nakikita ng mata. Idinedeklara namin ngayon na ang aming espiritu ay ganap na nakahanay sa iyo. Ang aming kalooban ay hindi nahiwalay sa iyong kalooban. Ang aming mga iniisip ay hindi nasalungat sa iyong katotohanan. Ang bawat bahagi ng aming pagkatao ay yumuyuko sa ilalim ng iyong paghahari. At kung saan ikaw ang hari, doon ang tagumpay ay tiyak at walang makakapigil. Ina-apply namin ngayon ang dugo ni Jesus sa aming buong buhay, sa aming paghinga, sa aming paggising, sa aming paglalakad. Ang dugo ni Jesus ang bumabalot sa amin na parang balabal ng liwanag. Walang pana ng kaaway ang makakapasok, walang kasinungalingan ang makakadikit, walang sumpa ang mananatili. Sa dugo ni Jesus, kami ay ganap na protektado at itinatag sa tagumpay. Sa pangalan ni Jesus, aming idinedeklara ngayon na ang bawat huling pagtatangka ng kaaway na kami ay takutin ay bigong-bigo. Ang bawat espiritu ng panggigipit, pananakot at panliliit ay aming winawasak. Hindi kami uurong sa harap ng ingay, hindi kami matitinag sa harap ng pagbabanta, sapagkat ang Diyos na kasama namin ay higit na dakila kaysa sa anumang humaharap sa amin. Ama, idinedeklara namin ngayon na ang aming pananampalataya ay hindi na marupok. Ito ay pinanday sa apoy ng mga pagsubok at pinatibay ng iyong katapatan. Ang aming pananampalataya ay hindi umaasa sa nakikita kundi sa iyong salita. At ang iyong salita ay nagsasabing kami ay magtatagumpay, hindi minsan kundi palagi. Ina-apply namin ang dugo ni Jesus ngayon sa aming mga laban na matagal nang hinaharap. Ang mga laban na akala namin ay hindi matatapos ay dinadaluyan ng iyong kapangyarihan. Ang mga laban na paulit-ulit naming kinaharap ay ngayon ay pinangungunahan mo patungo sa ganap na tagumpay. Idinedeklara namin na ang aming paghihintay ay hindi na sayang sapagkat ang tagumpay ay mas malinaw na ngayon. Sa pangalan ni Jesus, aming tinatanggap ngayon ang banal na lakas na nagmumula sa iyo. Hindi ito lakas ng laman, kundi lakas ng Espiritu. Ito ang lakas na tumatayo kahit pagod, lumalaban kahit sugatan, at nagpapatuloy kahit mahirap. Idinedeklara namin na sa lakas na ito, kami ay hindi matatalo. Ama, idinedeklara namin ngayon na ang aming mga takot ay wala ng kapangyarihan. Ang takot sa pagkabigo, takot sa opinyon ng iba, takot sa kakulangan, at takot sa hinaharap ay aming iniiwan. Ang takot ay walang lugar sa puso ng mga nagtatagumpay sa iyo. Ang aming puso ay puspos ng tapang, katiyakan at kapayapaan. Ina-apply namin ngayon ang dugo ni Jesus sa aming espiritual na paningin. Kung saan kami ay minsang nabulag ng sakit,
ngayon kami ay nakakakita ng pag-asa. Kung saan kami ay minsang nakakita ng pader, ngayon kami ay nakakakita ng pintuan. Kung saan kami ay minsang nakakita ng wakas, ngayon kami ay nakakakita ng panibagong simula ng tagumpay. Sa pangalan ni Jesus, idinedeklara namin ngayon na ang aming mga buhay ay magiging patotoo. Hindi lamang kami mananalo para sa aming sarili, kundi ang aming tagumpay ay magiging liwanag sa iba. Ang aming mga pinagdaanan ay magiging lakas ng iba. Ang aming paninindigan ay magiging paalala na ang Diyos ay buhay at patuloy na nagtatagumpay. Kung ikaw ay naririto pa rin at patuloy na nakikiisa, maaari mong isulat sa komento, "Ang tagumpay ng Diyos ay akin." Hayaan mong ang mga salitang ito ay maging tatak sa iyong espiritu. Ama, patuloy mong pinapalalim ngayon ang aming ugat sa iyo. Hindi kami natitinag ng hangin ng problema. Hindi kami natutumba ng bigat ng laban. Sapagkat ang aming ugat ay malalim sa iyong pag-ibig at sa iyong kapangyarihan. At habang mas lumalalim ang ugat, mas lumilitaw ang bunga ng tagumpay. Ina-apply namin ngayon ang dugo ni Jesus sa aming buong paglalakbay. Ang simula, gitna, at pagpapatuloy ay nasa iyong kamay. At sa bawat sandali, ang iyong presensya ang aming lakas. Ang aming panalangin ay hindi nagsasara. Ang aming pananampalataya ay hindi humihinto. Ang aming pakikipaglaban ay hindi natatapos sa pagkatalo kundi sa walang hanggang tagumpay sa iyo. Panginoon, buong puso naming inihahandog sa iyo ang aming mga sugat, ang aming mga laban at ang aming mga inaasam na tagumpay. Sa iyo kami lumalapit upang gumaling at sa iyo kami kumakapit upang magwagi. Ikaw ang Diyos na nagpapagaling ng puso, isipan at katawan at ikaw rin ang Diyos na nagbibigay ng ganap na tagumpay sa iyong mga anak. Idinadalangin namin ang kagalingang dumadaloy mula sa iyo, kagalingang umaabot sa pinakaloob ng aming pagkatao, kasabay ng tagumpay na nagmumula sa iyong kapangyarihan at katapatan. Salamat dahil pinapalitan mo ang aming sakit ng kaginhawaan, ang aming pagkatalo ng pag-asa at ang aming mga luha ng awit ng tagumpay. Sa iyo, ang bawat sugat ay may layunin at ang bawat laban ay may panalo. Ngayon, buong pasasalamat naming iniaalay sa iyo ang lahat ng papuri. Ang aming kagalingan ay mula sa iyo, ang aming tagumpay ay galing sa iyo, at ang aming bukas ay hawak ng iyong mapagkalingang kamay. Ikaw ang aming Diyos na nagpapagaling, aming mananakop at aming walang hanggang pag-asa. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, tinatanggap namin ang kagalingan, ang tagumpay at ang kapayapaang nagmumula sa iyo. Amen. Maraming salamat sa muli mong pagsama sa akin sa maikling sandali ng panalangin na ito. Naway nadama mo ang haplos ng Diyos, ang kanyang pagpapagaling at ang kanyang katiyakang may tagumpay para sa iyo. Dalangin ko na sa pagharap mo sa anumang sakit, pagsubok o hamon ngayong araw, maranasan mo ang kanyang kapangyarihang magpagaling at ang kanyang grasya na magbigay ng panalo. Huwag mong kalilimutan, hindi ka nag-iisa sa laban, kasama mo ang Diyos at sa Kanya, ikaw ay magtatagumpay. Kung may dinadala ang iyong puso sakit man, paghihintay ng kagalingan o panalangin para sa tagumpay, maaari mo itong i-comment. Sama-sama tayong mananalangin at maniniwala na ang Diyos ay kumikilos. Walang sugat na hindi niya kayang pagalingin at walang laban na hindi niya kayang ipanalo. Naway maging tahanan tayo ng pananampalataya dito, isang komunidad na nagpapagaling ng isa't isa sa pag-ibig at sabay-sabay na nagdiriwang ng mga tagumpay na mula sa Diyos. Kung napagpala ka ng panalangin ito, inaanyayahan kitang i-like, i-share at mag-subscribe upang mas marami pa ang maabot, mapagaling at mapalakas sa kanilang espiritual na paglalakbay. Maraming salamat sa iyong oras at dalangin ko ang patuloy na kagalingan at tagumpay ng Diyos sa iyong buhay.
Ingat ka lagi at naway maging payapa, malusog at matagumpay ang iyong araw. Pagpalain ka ng Diyos, pati ang iyong pamilya. Hanggang sa muli nating panalangin. God bless you.